Dalawang reklamo ang isinampa ni Sara Labati ngayong araw na ito, kaugnayan sa mga kontrobersya na kinasasangkutan niya. Ang una ay grave coercion laban kay GMA Films President Attorney Annette Gozo-Nabrugar at 5 iba pang katao at perjury o pagsisinungaling laban pa rin kay Gozo-Nabrugar. Ayon kay Gozo-Nabrugar, hindi pa niya natatanggap ang kopya ng reklamo pero mainam daw na dinala na ni Labati sa tamang forum ang usapin na yan. Nakatutok si Lea Alvis. Kasama ng kanyang abogado at ina, nagsampa kanina ng reklamong grave coercion ang aktres na si Sara Labati laban kay GMA Films President Attorney Annette Gozo-Nabrugar at 5 iba pa sa piskalya ng Quezon City. Pinuwersa daw umano siya sa pamamagitan ng pananakot na pumirma sa co-management contract sa Icon Celebrity Marketing. Dahil magiging unfair daw ito sa GMA, tumanggi daw siyang pumirma sa kontrata dahil na rin daw sa kanyang pagmamahal at respeto sa network na kanyang exclusive manager. Pero matapos ang kanyang pagtanggi, naging mahirap na umano ang working environment niya. Nakadagdag pa daw sa kanyang takot ang paghabla sa kanya ni Gozo-Nabrugar ng libel at pagpapalabas ng korte ng warrant of arrest. Dahil hindi ako pumirma sa Icons, ang daming nangyaring hindi ka nais-nais. And I think it's unfair. So this is the right thing to do, is to defend myself nga and clear my name. Kinahapunan, reklamong perjury naman ang isinampa ni Sara laban kay Gozo-Nabrugar. Hindi raw totoo ang aligasyon ni Abrugar sa isinampang kasong libel na silang mag-ina ang humiling na magpa-co-manage sa Icons para matulungan ang kanyang branding at imaging at para makakuha ng mas maraming endorsement. Alam ko namang wala akong ginawang masama and I can just, hindi naman pwede na hayaan ko na ganun lang yung sitwasyon. So, kaya po ako dito umuwi ngayon para maasikaso na yung mga dapat asikasuhin. Ang kasong libelong isinampa ni Gozo-Nabrugar ay bunsod ng mga umunoy mapanirang tweets na ipinost ni Sara laban sa GMA Films executive. Sa kanyang reklamo, sinabi ni Gozo-Nabrugar na pinalabas daw ni Sara na siya ay corrupt, bagay na hindi totoo. Sa isang pahayag ngayon, sinabi ni Gozo-Nabrugar na hindi pa niya natatanggap ang kopya ng mga reklamo, pero mainam daw na dinala na ni Sara sa tamang forum ang usapin. Ngayon, malalaman na raw ng publiko ang katotohanan. Wala pa rin komento sa ngayon si RC Baltazar na dating taga GMA Talent Center at ang dating handler ni Sara na si Michael Uycoco. Ang Icons, hihintayin muna raw ang lahat ng impormasyon sa kaso bago magkomento. Bukas naman daw si Sara na makipag-ayos kay Abrugar. Siyempre naman po, kaya nga po umuwi dito para matapos ang problem. So hindi naman ako matigas na tao. Respeto ko pa rin si Miss Annette. And I'm grateful to her kasi syempre, kung wala naman ng GMA, hindi naman ako kilala na Sara Labati. But meron din mga bagay na kailangan ayusin. Hindi naman nakaiwas si Sara sa tanong ng media kung may katotohanan ng balitang buntis siya o di naman kaya ay nagsilang na siya ng anak nila ng nobyong si Richard Gutierrez habang nasa Geneva, Switzerland siya. I'd rather not comment on things that are not related sa case. Let's not get distracted sa mga issues na hindi naman walang kinalaman sa case. Paulit-ulit, Tito Gorgie. I said na I'd rather not comment on things that are not related. So thank you. I said everything na. Pagkatapos daw ayusin ang mga kaso niya dito sa Pilipinas, aalis daw muli ng bansa si Sara. Pero di raw siya sa Switzerland pupunta. Tumanggi siyang sabihin kung saan. Tiniyak ng kanyang abogado na dadalo ito sa hearing ng kanyang mga kaso. Lea Alvis, Nakatutok, 24 Oras.